day 5 ng ating biyahe at nandito pa tayo ngayon sa Patra bago tumawid tayo ng bayan. Papuri sa ating Panginoon Diyos. At tagapagligtas ngayon po ay isa na namang bagong araw para tayo ay maglakbay. Dahil nga po nagluloko ang aming battery sa Patras, ay hindi na po kami naisama kayo sa paglilibot. Ganun pa man ay tinupuri natin ang Panginoon dahil natapos natin na bisitahin ang mga lugar kung saan si Pablo ay nangaral. At ang huling lugar nga po na pinuntahan natin ay ang Corinto. At alam niyo po ba, sa paglalakbay na ito, napakaganda, napakarami ng Panginoon na pinapakita sa inyong lingkod. At mas lalo ko pong nakikita na dapat na magpakumbaba dahil sa dami pala ng mission na pinuntahan ni Pablo. Hindi ganun kadali nalakbayin kahit ito man ay sa pamamagitan ng kabayo, kalesa o kahit bangka. At paglalakbay ng barko, talaga pong hindi ganun kadali. Ngunit napakabuti ng ating Panginoon dahil niloob niya na kahit ito ay sobrang layo, ito'y naging isang malaking parte ng ating pananampalataya. Kaya naman tayo ngayon bilang isang mamamayan sa Pilipinas, nakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga misyon na ito ni Pablo. At sobra po ang pasasalamat natin sa Diyos. Sobra ang ating pagpapakumbaba dahil hindi natin maiintindihan ang kanyang plano. Ngunit ngayon nasaksihan natin kung gaano kalayo ang mga misyon ni Pablo. At ngayon po ay magsisimula na naman tayo sa bagong libro ng Colosas. Nawa ay lagi tayong ma-excite, ma-delight, manahan at panatilihin ang salita ng Panginoon sa ating mga puso. Kahit nasan lugar tayo, kahit saan tayo magpunta, ito po ay isang bagay na magiging susi para sa mas mapayapa, ligtas na ating pamumuhay. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas ay para sa iglesia sa Colosas, isang bayan sa Asia Minor na nasa silangan ng Efeso. Hindi si Pablo ang nagtatag ng iglesyang ito, subalit may pananagutan din siya rito sapagkat nagsugo siya rito ng mga manggagawa mula sa Efeso, ang kapitolyo ng Roma sa Asia. Nalaman niya na may mga huwad na guro sa iglesia roon. Itinuturo ng mga ito na kailangang ang tao'y sumamba sa ilang kapangyarihang espiritual para makilala niya ang Diyos at magkamit ng lubos na kaligtasan. Itinuturo pa nila na dapat ipailalim sa mga taong tanging ritual gaya ng pagtutuli at buong higpit na sundin ang mga tuntunin tungkol sa pagkain at iba pang bagay. Sumulat si Pablo para salungatin ang mga turong ito sa pamamagitan ng tunay na turong Kristiyano. Ito ang buod ng kanyang sulat. Si Jesucristo lamang ang makapagbibigay ng luwas na kaligtasan. Ang ibang paniniwala at mga alituntunin ay naglalayo ng mga mananampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ni Kristo, nilalang ng Diyos ang sanlibutan. Ang tanging paraan para maligtas ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Iniisa-isa niya ang kahulugan ng dakilang turong ito para sa mga mananampalataya. Mga taga-Colosas. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Para sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos Ama, ng ating Panginoong Hesukristo. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos.
dahil sa pag-asang makakamtan ninyo ang inihanda para sa inyo doon sa langit. Nalalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epapras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kulugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtataga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hello guys. Ngayon, day 35, nandito pa rin tayo sa nakatawid na tayo ng Patras. At dito tayo ngayon naka-park sa isang beach area. Pero itong beach area na to ay hindi parang liguan. Parang parking area na sobrang hangin ngayon. Siguro may magandang bukas. Papakita ko sa inyo, may napakagandang rock formation dito sa area na to. Rock formation ang tawag doon? Hindi. Basta rock mountain dito sa part na to. As ng hangin. Nagdi-dinner kami at ako'y nag-i-edit ng video. Alam ko marami na tayong kailangang i-upload na videos. Aba, ay alam nyo ba guys? Nag-upload na ako ngayon. Kinukulang ako sa battery. So, less edit, more upload. Kasi talagang hindi kakayanan ng baterya natin. At habang nag-edit tayo, nauga-uga ang ating camper. Ayan ang labas guys. So, napakaganda sa labas. Ay, GoPro ko yung nakikita nyo guys. Ano ba yan? Iwanan sa lamin, reflection. Dito tayo ngayon guys. Patingnan nyo. Hindi nyo kita, no? Sayang, malayo. Kung naka-Sony to, kita nyo yung anong yan. Grabe. Hindi ko alam kung may nakaharabang bundok sa amin. Pero halos hindi ko makita yung grabe, parang kakaiba to. Ang dilim niya guys, pero ang dilim niya. Tapos parang may nakahara sa unahan namin. Pero wala naman tong ano eh. Ang alam po talaga,
Wala nakaharang sa amin na. Pero parang may malaking bundok sa hurahan namin. Hindi ko makita. Nakikita ko lang, nasisinagan ko lang yung ano. Yung sobrang dilim. Kita mo yung city lights. Makikita mo yung city light. Ang ganda. Pero dito sa may unahan ko, parang mayroon anong bundok. Sobrang lakas ng hangin. Pero kahit pa paano hindi masyadong malakas. Pero ito kasi, yan yung patras, yung nasa unahan namin. Tapos ito yung tinawid namin na sea area. Tapos yung pagitan nito. Alam ko tulay ito eh. Pero parang may bundok kami na ano, umaga, flat yan. Pero parang may bundok. Kaya ito. Lord, please protect us. Kakatakot pag madilim. Tanggal ko muna yung salamin ko. Talaga bundok ba to o yung ano? Ano guys, habang nagluluto ako, aba ay talagang tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-uga. Kaya yan, ingat-ingat lang tayo. Close muna natin yan. Tayo natin. Ay, Ming! Nabi guys. Tamo oh. Hindi naman pwede pa naman tayong hindi umawak o kumapit, okay lang. Pero talagang hindi makatulog tayo ng maayos nito. Elsa? Yeah. So windy ah. Dinner na ako eh. Siya hindi pa siya nag-dinner. Akala niya siguro. Ay, ayokong hinahaluan ng masyadong karne yung kanin. Kasi more rice tayo. Mas marami yung kanin Ay, yung salamin ko. Dibale. Pero, dito tayo ngayon matutulog sa lugar na ito na hindi ko maintindihan ng pangalan. Pero, Limno Paulas Beach. Limno Paulas Beach. Yun yung pangalan ng location natin. Itong dagat na to, Gulf of Patras. Kahit ano siya, guys, kabila na niya lupa. Ang lakas ng hangin ngayon. Nauga-uga. Sana po, Lord, hindi kami lumang. Yung prayer natin, sana hindi tayo liparin. Liparin ng hangin. Habang tayo ay nagpapahinga dito. So, bukas ng umaga, bago tayo umalis, pakita ko sa inyo ang ating napakagandang background. Taas. Sana po, Lord, hindi mahangin. Kung hindi, ay hindi tayo pwede magpaltan. Okay, see you guys. God bless you all. That's for today, our day 35 ng ating biyahe. Bye.